King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 465. Palace Lord Yulong. Sa Central Hall, ang buhay at kamatayan ay napagpasyahan sa isang pag-iisip. Masyadong mabilis ang lahat, napakabilis sa katunayan, hindi makapag-react ang buong Broken Moon Clan. Makalipas ang ilang hininga, patay na si Palace Lord BG. Ang True Lord Tai Xiao ay nawala ang kanyang lakas sa pakikipaglaban at napahiga sa lupa, hindi paniniwalaan ang nakasulat sa kanyang mukha. Ilang tao lamang, tulad ng 8 True Spirit Realms at Lintong, ang nakakita sa buong proseso. Nakanganga ang mga bibig ng lahat. Napakalaki ng gulat na naranasan nila na tila nawalan ng kaluluwa ang mga eksperto. Nadama ng mga cultivator ng Iron Dragon Alliance na nanlamig ang kanilang mga puso. Sa isang kisap mata, isa sa 3 Palace Lord ang napatay, habang ang isa ay natalo. Kakilakilabot ang pagkamatay ni Palace Lord BG. Wala siyang kakayahang lumaban. Mas malala pa ang pagkatalo ni True Lord Tai Xiao. 2 taon na ang nakararaan, natalo ni True Lord Tai Xiao ang 13 clans at pinilit ang elders na pumirma ng blood contract sa kanya. Masasabing ang kanyang lakas ay nakaukit sa puso ng 13 clans. Gayunpaman, sa harap ng mabilis na pag-atake ni Zhao Fang, si True Lord Tai Xiao ay hindi nagkaroon ng pagkakataong gumawa ng kahit ano. Natalo ako. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si True Lord Tai Xiao sa nangyayari. Naghinala pa siya na nasa panaginip siya. Paanong ang isang tulad niya, na nakatayo sa tuktok ng lugar ng cloud, ay madaling talunin? Hindi lang siya. Marami pang ibang naroroon, tulad ni Clan Master Haiyon, ang Regulations Elder, at Lintong ay naramdaman din na parang panaginip ito. Hindi ito totoo. Nabaluktot ang mukha ni Clan Master Haiyon habang inilalagay niya ang kanyang mga kuko sa kanyang balat, na pinipilit ang kanyang sarili na bumalik sa realidad. Sa tuktok ng burol. Totoo ba ang lahat ng ito? Ang First Elder ay nakaramdam ng kasiguraduhan. Sa nanginginig na mga daliri, inabot niya ang kanyang alagad, ngunit hindi siya nang ahas na hawakan siya, sa takot na ang lahat ng ito ay mabasag. Isang mainit na ngiti si Zhao Fang habang nakatayo siya sa tabi ng First Elder at kinokontrol ang sitwasyon. Ang sagupaan sa pagitan ng True Lord ranks ay sisire sa Broken Moon Clan. Ito ang pinakasimpleng solusyon. Tinanggo ni Zhao Fang ang kanyang ulo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Hindi na siya nakilahok at umatras na noong ginawa ang Illusion City Maze. Sa pamamagitan ng kanyang God Spiritual Eye, agad na tinapos ni Zhao Fang ang 2 Palace Lords. Sa sandaling ito, ang 2 Dark Silver Ghost Corpses ay tumalon patungo sa huling Palace Lord, si Yulong. Ang tagumpay ay nasa paningin. Nanlamig ang mga buto ni Palace Lord Yulong. Ang pagkamatay at pagkasugat ng 2 pang Palace Lords ay nagpahuli sa kanya. Hindi niya akalain na ang lason ng 2 Dark Silver Ghost Corpses ay nakamamatay kaya kahit na ang mga nasa True Lord rank ay hindi ito kayang labanan. Dahil dito kaya agad napatay ang Palace Lord BG. Para kay True Lord Tai Xiao, ang kanyang maagang yugto ng True Lord rank mental energy ay hindi sapat para labanan ang Eye Bloodline ni Zhao Fang. Kailangang malaman ng isa, ang antas ng enerhiya ng pag-iisip ni Zhao Fang ay bahagyang mas malakas kaysa sa karamihan sa mga karaniwang late stage na True Lord ranks at ang kanyang kaluluwa ay nalampasan pa ang pinakamataas na True Lord ranks. Umalis ka agad at kunin ang Palace Lord Tai Xiao. Huminga ng malalim si Palace Lord Yulong nang magsimulang gumalaw ang itim na kaliskis sa kanyang katawan. Ding ding pang. Ang mga pag-atake mula sa 2 Dark Silver Ghost Corpses ay dumapo sa Palace Lord Yulong, na lumikha ng mga spark. Gayunpaman, hindi nila nagawang masira ang kanyang depensa. Dapat malaman ng isa, ang 2 kuko ng mga bangkay ay pinalakas ni Zhao Fang at napakatalis. Higit pa rito, pagkatapos umalis sa Purple Saint Ruins, ang 2 Dark Silver Ghost Corpses ay na-upgrade habang nananatili sa 10,000 Ghost Pearl. Palace Lord, paparating na kami. Nagmamadaling lumapit ang ilang Core Elder. Ang layunin nila ay kunin ang True Lord Tai Xiao habang tinakpan sila ng Palace Lord Yulong. Sa hangin, bahagyang nag-alinlangan si Lintong, hindi alam kung tutulungan si Zhao Fang o ang Iron Dragon Alliance. Biglang nanginig ang kanyang puso habang nakatingin kay Zhao Fang. May ngiti si Zhao Fang sa kanyang mukha.
Bagamat wala siyang ginawa, binabantayan pa rin niya ang lahat. Hindi niya nakalimutan si Lintong. Scarlet Demon Moon Eye. Kinagat ni Lintong ang kanyang mga ngipin habang pinapaikot niya ang kanyang bloodline ng mata upang pigilan ang ilan sa mga Core Elder. Bagamat ang Iron Dragon Alliance at Scarlet Moon Demonic Religion ay napakalakas at pinawi ang kalangitan, si Zhao Feng ang nasa harapan niya at maaaring patayin siya sa isang pag-iisip. Meow meow. Isang kulay pilak na kulay abo na pusa ang sumulpot sa Central Hall. Shoo! Isang maliksi na silver-striped blood whip na nakabalot sa pagod na True Lord Tai Xiao. Bakit hindi ako pinapatay ni Zhao Feng? Nahuli si True Lord Tai Xiao, hindi siya nataranta. Sa mga tuntunin ng lakas, ang True Lord Tai Xiao ay malapit sa Palace Lord BG. Kung si Zhao Feng, ang maliit na magnanakaw na pusa, ang Dark Silver Ghost Corpses, o si Lintong ay gustong patayin siya, wala siyang magagawa. Gayunpaman, malinaw na walang plano si Zhao Feng na agad siyang patayin. Sa sandaling ito, ang lahat ay nasa kontrol ni Zhao Feng. Ang Palace Lord Yulong ay galit na inaatake ng dalawang Dark Silver Ghost Corpses, at ang bloodline ng mata ni Zhao Feng ay naglalagay ng pressure sa kanya. Nahuli ng munting pas ang magnanakaw si True Lord Tai Xiao habang si Lintong ang responsable sa pagpatay sa Core Elders. Ang puwersa ng 3 Palace Lords at 10 Core Elders ay nasira. Nasaksihan ng buong Broken Moon Clan ang biglaang pagbabagong ito at parang mga kahoy na manok na hindi makariyak. 3 sa 4 na pangunahing tauhan ng Iron Dragon Alliance ang hindi kayang talunin siya. Puno ng pagkabigla ang mukha ni Clan Master Haiyon. Ang kompletong pag-ikot ng sitwasyon ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Tulad ng inaasahan, ang lahat ng ito ay pain lamang ni Zhao Feng. Ang tunay niyang layunin ay patayin ang matataas na antas ng Iron Dragon Alliance. Pinigilan ni Beimoy ang mga alon sa kanyang puso habang sinusuri niya ang sitwasyon. Sa simula, siya at si Clan Master Haiyon ay side character lang. Ang lahat hanggang ngayon ay nawalan ng kahulugan. Mayroong paminsan-minsang Core Elder na sinubukang iligtas ang True Lord Tai Xiao sa Central Hall. Phew! Isang transparent na ilaw ang dumaan at ang isa sa top 3 rankang Core Elders ay bumagsak sa lupa na may gasgas sa kanyang lalamunan. Meow meow! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay bumalik sa balikat ni True Lord Tai Xiao at inalis ang madilim na transparent na punyal. Sa pamamagitan ng isang tunog, ang munting pas ang magnanakaw ay napatulala kay True Lord Tai Xiao ng isang sampal. Sa 10 Core Elder, hindi bababa sa 4 o 5 ang napatay ni Lintong at ng maliit na pas ang magnanakaw. Sinubukan ng natitirang Core Elders na tumakas o umalis kasama ang Palace Lord Yulong. Ang lakas ng Palace Lord Yulong na ito ay napakataas. Mas makapangyarihan pa siya kaysa sa Blood Corps Protector. Malapit siya sa level ni Yayanyo. Iniskan ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang larangan ng digmaan. 2 Dark Silver Ghost Corpses ang malamang na hindi makakalusot sa depensa ng Palace Lord Yulong. Ang cultivation ng Palace Lord Yulong ay umabot na sa huling yugto ng True Lord rank at ang kanyang bloodline ay nadagdagan ang kanyang kapangyarihan at depensa ng malaking halaga. Kung ito ay isang labanan, si Zhao Feng at ang 2 Dark Silver Ghost Corpses ay mahihirapang talunin ang Palace Lord Yulong. Nalaman pa ni Zhao Feng na ang Palace Lord Yulong ay nagtitipid ng kaunting lakas kung sakaling atakihin siya ng eye bloodline attack. Mukhang magiging mahirap na patayin itong Palace Lord Yulong. Hindi nakalapit sa kanya si Zhao Feng dahil wala siyang bentahe sa malapitang labanan, lalo na noong hindi pa niya naaabot ang True Lord rank. Sa kabilang banda, ang 2 maitim na pilak na bangkay ng aswang ay may matitigas na katawan at napakalakas sa depensa. Gayunpaman, may 2 iba pang dahilan. Ang isa ay ang panloob na salungatan sa loob ng Broken Moon Clan ay hindi pa tumatag. Ang pangalawa ay ang buong labanan sa True Lord rank ay sisira sa Broken Moon Clan. Wind Lightning Fire Eye. Biglang naging Asher ang kaliwang mata ni Zhao Feng. Whoosh! Isang kalahating transparent na apoy kasama ng hangin at kidlat ang lumitaw sa katawan ni Palace Lord Yulong at sumabog sa pisikal at mental na dimensyon ng enerhiya. Nanginginig ang figure ni Palace Lord Yulong at umungol siya ng malalim habang sinusunog ng apoy, hangin, at kidlat ang kanyang kaluluwa. Dark Demon Dragon Scale Body.
Ang Palace Lord Yulong ay umungal at ang kanyang boses ay parang nagmula sa impyerno. Sa sandaling iyon, sumanib ang isang maitim na kaliskis sa kanyang itim na makaliskis na baluti, na naging sanhi ng paglabas ng kanyang aura na parang demonyong dragon. Boom! Ikinaway ni Palace Lord Yulong ang kanyang mga braso at pinalipad ang dalawang dark silver ghost corpses. Mahirap isipin kung gaano siya kalakas sa kasalukuyan. Nagkontrata ang mga balintataw ni Zhao Fang. Mula nang ay circulate ng Palace Lord Yulong ang kanyang bloodline, lahat ng aspeto maliban sa kanyang opensa ay maihahambing kay Yayanyo, o mas mataas pa. Higit pa riyan, ang itim na sungay ng Palace Lord Yulong ay kumikislap na may kasamang madilim na lilang kidlat, na may malakas na pagtutol sa elemento ng kidlat ng Wind Lightning Fire Eye. May kakayahan pa itong sumipsap ng kaunti nito. Anong makapangyarihang bloodline? Talagang karapat-dapat si Yulong na maging pinuno ng 4 na Palace Lord. Naging mas solemn na ang ekspresyon ni Zhao Fang. Kahit na ang Blood Corpse Protector, BG, at Tai Xiao ay magsama-sama, maaaring hindi sila gaanong banta gaya ng Palace Lord Yulong. Ang pinakamalakas na pag-atake ni Zhao Fang, ang Wind Lightning Fire Eye, ay hindi masyadong nakaapekto sa Palace Lord Yulong. Kung tutusin, hindi ko pa naaabot ang True Lord rank at may limitadong pag-unawa sa Wind Lightning Stone Tablet. Ang Wind Lightning True Fire sa aking katawan ay may potensyal na lumaki pa sa lakas. Umikot ang mga iniisip ni Zhao Fang. Ito ang pinakamahirap na kalaban na nakilala niya pagkatapos bumalik sa Cloud Area. Siyempre, may pagkakataon pa rin si Zhao Fang na patayin si Yulong kung magtatagal ang mga bagay-bagay. Dahil dinagdagan ng Palace Lord Yulong ang kanyang lakas sa tulong ng kanyang bloodline, limitado ang tagal nito. Higit pa rito, si Zhao Fang ay may 2 True Lord rank ghost corpses na hindi mapapagod at maaaring tumagal ng mahabang panahon. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ng gulo sa Broken Moon Clan, na nangangahulugang kailangan ni Zhao Fang na magpatuloy kahit anong mangyari. Sa bloodline power ko may 80 hanggang 70% ang pagkakataon na makatakas ako. May pagkakataon pa akong masaktan si Zhao Fang. Malamig ang mga mata ni Palace Lord Yulong. Malinaw na alam niya na, sa isang laban, maaaring hindi siya maharangan ni Zhao Fang. Sa sandaling ito, nakipagpalitan ng panandali ang sulyap si Zhao Fang kay Palace Lord Yulong. Isang ngiti ng panunuya ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Eye of Ice Soul. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naging ice blue light na nagpadala ng napakalamig na layunin sa kaluluwa ni Palace Lord Yulong. Naging abnormal na mabagal ang pag-iisip at pagkilos ni Palace Lord Yulong. Shoo shoo bam bam bam. Ang pag-atake ng 2 Dark Silver Ghost Corpses ay naging mas mabangis. Gayunpaman, ito ay ang Palace Lord Yulong, na may makapangyarihang linya ng dugo at katawan. Kung ito ay isa pang True Lord rank, mahihirapan silang pigilan. Maaaring lumipat ng maraming beses ang bloodline ng mata na ito sa labanan. Ang pag-iisip ni Palace Lord Yulong na patayin si Zhao Fang ay agad na nasira. Sa sandaling ito, naging asher ang kaliwang mata ni Zhao Fang. Lumikha ng blade sa kanyang mata ang isang nakakatusok na kislap ng asher light. King of Gods, Kabanata 466. God Eye Mark. Nanlamig ang buong katawan ni Palace Lord Yulong. Bago mawala ang sensasyong ito, naramdaman niya ang isang makatusok na hangarin sa kanyang katawan. Siya ay likas na sumulyap sa kabataan sa burol. Sa sandaling iyon, naging asher ang buhok ng binata at kumislap ang asher na kislap sa kanyang mata. Shoo! Isang sumisigaw na tunog ang lumitaw sa himpapawid, at nang marinig ni Palace Lord Yulong ang ingay na ito, ang pananakit ng kanyang binti ay lumakas. Shua! Isang kalahating transparent na asher blade ang naghiwa sa maitim na kaliskis sa ibabaw ng katawan ni Palace Lord Yulong. Ano? Nabasag niya ang aking Dark Demon Dragon Scale Body at ang Dark Striped Demonic Cloak ko. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Palace Lord Yulong. Ang 2 Dark Silver Ghost Corpses ay matagal nang umaatake sa kanya nang hindi makalusot sa kanyang depensa. Mula rito, makikita kung gaano kalakas ang kanyang depensa. Sa mga tuntunin ng depensa, ang Palace Lord Yulong ay talagang isa sa pinakamalakas sa mga nasa ilalim ng Origin Core Realm at halos walang kapantay. Gayunpaman,
Ang matalim na Azure Blade na ito ay nilikha gamit ang Bloodline Power at binaril mula sa mata. Ito ay napakabilis at nalampasan ang mga normal na pisikal na pag-atake. Ang gayong pag-atake ay hindi ganap na pisikal o ganap na nakabatay sa kaluluwa, kaya maaaring baliwalain nito ang ilang depensa. Ito ay tulad ng kung paano maaaring baliwalain ng ilusyon ng enerhiya ng isip ni Zhao Feng ang mga normal na depensa. Bagamat ang Azure Blade na ito ay mas nakahilig sa isang pisikal na pag-atake at hindi ganap na baliwalain ang depensa, maaari pa rin itong gumawa ng maraming pinsala. Ang eye technique na ito ay parang katulad ng Heavenly Piercing Eye ni Toubachi. Natigilan si Beimoy, na nasa Central Hall. Pagkatapos ng lahat, sumali siya sa Sacred True Dragon Gathering at nakita niya ang Heavenly Piercing Eye ni Toubachi. Gayunpaman, ang lakas mula sa matalas na Azure Blade ni Zhao Feng ay lumampas sa Heavenly Piercing Eye ni Toubachi. Ngunit ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay napakalakas din. Ang pag-atake ni Zhao Feng ay sadyang naglalayong patungo sa pinakamahinang punto ng Palace Lord Yulong upang makaharap ng dobleng pinsala. Higit pa rito, maaaring baliwalain ng hakbang na ito ang depensa sa isang tiyak na antas. Gayunpaman, kahit na sa lahat ng ito, ang depensa ng Palace Lord Yulong ay halos nabali, nag-iwan lamang ng isang maliit na sugat sa kanyang binti. Sa kabutihang palad, hindi binalak ni Zhao Feng na gamitin ang pamamaraang ito para patayin o mapinsala ang Palace Lord Yulong. Ito na ang pagkakataon. Naging seryoso ang ekspresyon ni Zhao Feng habang kinokontrol niya ang dalawang Dark Silver Ghost Corpses gamit ang kanyang God Spiritual Eye para puntiryahin ang binti ni Palace Lord Yulong. Basag. Ang isa sa Dark Silver Ghost Corpses ay puwersahang tumanggap ng suntok at sipa mula sa Palace Lord Yulong at isang bitek ang lumitaw sa katawan nito. Gayunpaman, ang bangkay ng multo na ito ay hindi nakakaramdam ng anumang sakit at nakahawak pa rin sa Palace Lord Yulong. Shoo shoo shoo. Ginamit ng ibang Dark Silver Ghost Corps ang pagkakataong ito para patuloy na umatake at kumamo sa nasugatan na binti ni Palace Lord Yulong. Ang sugat sa kanyang binti ay hindi pa ganap na gumaling at napunit muli. Sa kontrol ni Zhao Feng, perpekto ang pagtutulungan ng dalawang bangkay ng multo. Hindi maganda. Ang Palace Lord Yulong ay umungal sa garalgal na boses na may pagkabalisa at takot. Sa sandaling nabasag ang kanyang balat sa pamamagitan ng maitim na pilak na bangkay ng aswang, isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na lason ang nagsimulang maglakbay sa kanyang katawan at paksain ang lahat ng buhay. Sa isang hininga lang, naging purple ang mukha ni Palace Lord Yulong at nawalan ng enerhiya ang kanyang bloodline power. Malakas ang kanyang panlaban sa lason gamit ang kanyang kakaibang bloodline, na mas may kinikilingan sa elementong yin, ngunit siya ay nalasan pa rin. Kung si True Lord Tai Xiao o Palace Lord BG, patay na sila. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ni Palace Lord Yulong kung bakit napakabilis na namatay ang Palace Lord BG. Ang lason na nasa loob ng dalawang Dark Silver Ghost Corps na ito ay sapat na para kritikal na banta ang mga nasa True Lord rank. Karamihan sa mga True Lord ay hindi magkakaroon ng kakayahang lumaban. Sa mapanganib na sitwasyong ito, sinimulan ni Palace Lord Yulong na sunugin ang kanyang True Spirit Chi upang labanan ang lason, ngunit hindi sapat ang kanyang pakikibaka. Ang lason ng Dark Silver Ghost Corpses ay naglalaman ng hindi lamang lason mula sa sinaunang alakdan, naglalaman din ito ng Earth Yin Poison Mushroom. Ito ay isang bangungot na pag-iral para sa buhay. Basag. Napaungol si Palace Lord Yulong nang nanginginig ang kanyang mga ngipin at pinutol ang kanyang binti. Nang alisin ang kanyang binti sa kanyang katawan, mahigit 70% ng lason ang nawala. Matapos gawin ito, nagawang iligtas ni Palace Lord Yulong ang kanyang buhay, ngunit ang kanyang mukha ay kulay ube at mahina ang kanyang aura. Ang Palace Lord Yulong ay hindi nang ahas na manatili pa. Ginamit niya ang kanyang natitirang bloodline, gayon din ang pagsunog ng kanyang True Spirit Chi, para mapabilis ang kalangitan. Sa Sky Moon Mountain, ang buong Broken Moon Clan ay nasaksihan ang Palace Lord Yulong na pinutol ang kanyang sariling paapati na rin ang kanyang pagkatalo. Ang buong eksena ay nagpalamig sa kanilang mga puso. Kahit na si Palace Lord Yulong ay natalo. Ang True Lord Tai Xiao, na nahuli, ay namutla at nawalan ng magawa. Sa apat na Palace Lords,
Ang cultivation ni Palace Lord Yulong ang pinakamataas at ang kanyang bloodline ang pinakamalakas. Siya ang pinakamalakas na tao sa buong Cloud Area. Mahirap isipin na ang numero 1 figure ng Iron Dragon Alliance ay pinilit na putulin ang kanyang sariling paa upang iligtas ang kanyang buhay. Sa burol, nagawa niyang makatakas. Gulat na tumingin si Zhao Feng sa direksyon na tinakasan ni Palace Lord Yulong. Nakapagtataka ito dahil sa katotohanan na ang bloodline ng Palace Lord Yulong ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala niya, at ito ay medyo katulad ng sa Ancient Demonic Dragon. May puso si Zhao Feng na habulin siya, ngunit hindi niya magawa. Pagkatapos ng labanang ito, isang alon ng pagkapagod ang dumating sa kanyang kaliwang mata. Ang paglilinang ng Palace Lord Yulong ay umabot na sa huling yugto ng True Lord rank. Kung nakatuon lamang siya sa pagtakas, si Zhao Feng ay magiging walang magawa sa anumang bagay. Nang i-circulate ni Zhao Feng ang kanyang True Spirit Chi, bigla siyang nakaramdam ng kung ano. Natagpuan ni Zhao Feng na ang kanyang True Spirit Chi ay umuugong ng kidlat at hangin. Nagbigay ito ng magulong pressure at aura, pati na rin ang bloating sensation. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa breaking point sa True Lord rank. Nangangahulugan ito na maaari siyang makapasok sa True Lord rank kahit kailan niya gusto, nang walang labis na pagtutol. Dahil sa breaking point na ito, kinailangan ni Zhao Feng na talikuran ang ideya ng paghabol sa Palace Lord Yulong. Gayunpaman, ang Palace Lord Yulong ay isang malakas na kalaban na hindi hahayaan ni Zhao Feng na makatakas ng ganoon kadali. Nakahinga ng maluwag si Zhao Feng nang buksan niya ang kanyang God Spiritual Eye at ginawa itong tubig. Isang mahiwagang ripple ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata at sa wakas ay nag-condense ng isang madilim na asol na tuldok na kumikislap pasulong na may isang alon ng mental na enerhiya. Kasabay nito, ang Palace Lord Yulong, na nagawang tumakas ng 1,000 milya, ay biglang nabagabag. Ano ang pakiramdam ngayon? Naramdaman ni Palace Lord Yulong sa isang iglap na may dumikit sa kanya, ngunit nang siya ay nalasan at nawawala ang isang paa, ang pakiramdam na ito ay hindi pinansin. 1,000 milya pabalik, sa Broken Moon Clan. Pakakawalan na kita sa pagkakataong ito, ngunit ang aking God Spiritual Eye ay nag-iwan ng isang God Eye mark sa iyo na lubhang patago at mahirap sirain. Isang malamig na layunin ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Ang God Eye mark ay isang mental energy tracker, na isang bagay na kayang gawin kahit ng ilang true human ranks. Gayunpaman, ang God Eye mark ni Zhao Feng ay nilikha gamit ang batayan ng Tao of the Soul at sumanib sa isang mataas na antas ng bloodline mula sa God Spiritual Eye. Ang God Eye mark ay itatak sa isang partikular na target at ito ay napakahirap hanapin at alisin. Maliban kung ang cultivation ng kalaban ay mas mataas kaysa kay Zhao Feng, o ang kanilang Tao of the Soul o mental energy techniques ay nalampasan si Zhao Feng, ang markang ito ay hindi mapapawi ng ilang sandali. Kapag nakumpleto na ang God Eye mark, halos matansya ni Zhao Feng ang lokasyon ng target, kahit na napakalayo nila. Matapos makumplito ang lahat ng ito, bumalik ang mga mata ni Zhao Feng sa Broken Moon Clan. Si Master Haiyan, ang Regulations Elder, at ilang iba pa ay sinubukang tumakbo ng si Zhao Feng ay umaatake sa Palace Lord Yulong, ngunit si Lintong at ang maliit na magnanakaw na pusa ay hindi pumayag na mangyari iyon. Meow meow. Shua shua. Ang maliit na figure ng pas ang magnanakaw ay kumislap sa hangin. Sa tuwing nangyayari ito, kumakaway ang mga paa nito at lalabas ang tunog ng pagsampal. Central Hall. Naiwan ang mga nasusunog na pa-mark sa Clan Master Haiyan at sa mukha ng kumpanya. Kahit na ang maliit na pas ang magnanakaw ay hindi dalubhasa sa kapangyarihan, ang mga pag-atake ng paa nito ay naglalaman ng isang mahiwagang nakamamanghang epekto. Anumang normal na True Spirit Realm na tinamaan ng maliit na pas ang magnanakaw ay madarama ang pag-ikot ng kalangitan saglit. Hihihi, lahat ay mahusay na naglalaro. Isang mahinang tawa ang nagmula sa burol. Sa puntong ito, natapos na ang pakikipaglaban ni Zhao Feng sa 3 Palace Lords. Sa 3 Palace Lords, isa ang patay habang ang isa ay nahuli. Isa lang ang halos nakatakas. Sa sandaling magsalita si Zhao Feng, ang Broken Moon Clan ay nahulog sa patay na katahimikan ni Master Haiyan at ng kumpanya. Bumaling ang tingin ng lahat sa nakangiting asol na buhok na may gulat at paggalang.
Ang kabataang ito ay nakatayo sa malayo sa panahon ng labanan at hindi kailanman lumahok sa malapit na labanan. Shua. Dalawang Dark Silver Ghost Corpses ang nagsimulang pumatay sa mga nagtangkang tumakas, kabilang ang mga mula sa Iron Dragon Alliance. Ang Dark Silver Ghost Corpses na ito ay naglalaman ng lason na walang kapantay sa ilalim ng Origin Core Realm at bawat kidlat ng kanilang mga kuko ay magdudulot ng buhay. Ang mga Core Elder na namuno sa sarili nilang mga lugar ay agad na pinatay ng Dark Silver Ghost Corpses. Ang lahat ay nasa kontrol ni Zhao Fang. Ang Clan Master Haiyun at ang Regulations Elder ay may mga ekspresyon ng pagkatalo. Ang isa o dalawa sa mga nakatataas na echelon ay lumuhad pa sa takot at asar ang kanilang pantalon. King of Gods, Kabanata 467. Pagbitay kay Haiyun. Sa ilalim ng tingin ni Zhao Fang, ang buong Broken Moon Clan ay masunurin. Ang Clan Master Haiyun, ang Regulations Elder, at ang spawn ng Iron Dragon Alliance ay napuno ng takot, kawalan ng kakayahan, at kawalan ng pag-asa. Kalahating oras lang ang ginawa ng Tsaa kanina, sinong mag-aakala na ang kabataang ito ay kayang kontrolin ng mag-isa ang kasalukuyang sitwasyon. Tatlong Palace Lords ng Iron Dragon Alliance, ang mga maalamat na figure na nakatayo sa tuktok ng Cloud Area ay pinatay, nahuli, o nasugatan ng kabataang ito. Dumating ang 10 Core Elder ngunit hindi bumalik. Sa napakaikling panahon, ginawa ng kabataang ito na igalang siya ng lahat bilang isang Diyos. Ang lahat ng ito ay tila isang gawa ng kathang-isip, ngunit ang mga tao dito ay nasaksihan ito. Sa kalagitnaan ng burol, ang grupo na pinamumunuan ni Yang Gan ay kakapasok lang sa mga tarangkahan, ngunit bago pa man nila maiulat ang pagkumpleto ng una sa 49 na misyon, nagbago ang sitwasyon sa loob ng Broken Moon Clan. Sa totoo lang, hindi lang nagbago ang Broken Moon Clan, marahil ang buong 13 countries, o maging ang buong Cloud Area, ay magkakaroon ng matinding pagbabago. Pakiramdam ni Yang Gan, Lin Fan, Ran Xiaoyuan, Yang Qingshan, at ng iba pa ay panaginip lang ang lahat. Sa oras na tumagal para sa isang maikling idlip, ang panahon ng Clan Master Haiyun ay natapos na. Napakalakas ni Brother Zhao. Hindi ka panipaniwala. Tinalo niya ang 3 Palace Lords. Hahaha. Sa wakas makakalabas na tayo sa kulungang ito. Hindi ako makapaniwala na magkakaroon ng ganoong araw ang bastos na si Haiyun. Muntik na nating sisihin si Brother Zhao sa hindi pagiging makatarungan. Habang napuno ng kagalakan ang mga puso ng mga disipulong ito, mayroon ding pagkakasala. Nagsimulang mabuo ang mga hiyawan sa buong Broken Moon Clan, pangunahin mula sa mas mababang klaseng mga disipulo. Ang ilan sa mga nakatataas na echelon, tulad ng Old Zhang at Old Guang, ay nakaramdam ng pagmamalaki sa mga lumang panahon. First Elder, maaari kang mamatay ng walang pagsisisi kasama ang isang mabuting disipulo. Ngumiti si Elder Liuyo at bahagyang inggit na sinabi. Sa burol, tiningnan ni First Elder ang kanyang kalapit na disipulo bago huminga ng malalim at tinapik ang balikat ni Zhao Fang. Fenger, naisip ko na babalik ka sa Broken Moon Clan balang araw, ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganoon kabilis ito. Hindi napigilan ni First Elder na mapabuntong hininga. Maraming pag-uusapan ang dalawa at magtatagal pa. Labis na curious si First Elder tungkol sa paglalakbay ni Zhao Fang sa Canopy Great Country, ngunit hindi siya nagtanong kaagad. Malinaw niyang alam na marami pang problema ang naghihintay kay Zhao Fang. Hindi nagtagal ay bumaba sina Zhao Fang at First Elder sa Central Hall, at mas lumaki ang ngiti ni First Elder habang nakatingin siya kay Clan Master Haiyun. Pula at puno ng puot ang mukha ni Clan Master Haiyun. Kumikislap pa rin ang mga mata niya, parang may plano pa siya. Wala talagang pakialam si Zhao Fang kay Master Haiyun. Sa ngayon, parang nagpalitan ng status ang dalawa. Sa mga mata ni Zhao Fang, ang Clan Master Haiyun ay walang pinagkaiba sa isang langgam na maaaring patayin sa isang pitik ng kanyang mga daliri. True Lord Tai Xiao. Dama po ang tingin ni Zhao Fang kay True Lord Tai Xiao, na nahuli ng maliit na pas ang magnanakaw. Kahit ngayon, ang pangalang True Lord Tai Xiao ay yumanig sa puso ng mga upper echelon ng Broken Moon Clan. Gaano kaganda at kalakas ang hitsura ni True Lord Tai Xiao noon. Zhao Fang, alam ko kung ano ang gusto mo. Gusto mo ang kontrata ng dugo ko sa 12 clans noon pa man.
Kalmado ang ekspresyon ni True Lord Taishao. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang True Lord rank na nakatayo sa gitna ng peak ng cloud area. Hindi nagtagal ay natahimik siya at nahanap na niya ang dahilan kung bakit siya nabubuhay pa. Bakit hindi siya pinatay ni Zhao Fang? Hindi nag-alinlangan si True Lord Taishao na may kakayahan si Zhao Fang na gawin iyon, na nagbigay sa kanya ng kaparehong resulta gaya ng Palace Lord BG. Nangangahulugan ito na mayroon siyang isang bagay na mahalaga sa kanya at, sa bahagyang pag-iisip, nakuha niya ang sagot. Ang kontrata ng dugo. Noon, ang mga elder ng 12 clans ay pumirma ng kontrata sa dugo sa ilalim ng kanyang mga banta. Ang mga kontrata ng dugo ay isang kapangyarihan na pag-aari ng langit at lupa. Mayroon silang mahigpit na kapangyarihan na naging dahilan upang hindi magawang ipagkanulo ng mga elder ng 12 clans ang Iron Dragon Alliance. Napakalakas ng restrictive power na ito na kahit si First Elder at ang kumpanya ay hindi makakatulong kay Zhao Fang kung babalik siya. True Lord Taishao, napakatalino mo. Nasaan ang blood contract? Tinanggaw ni Zhao Fang ang kanyang ulo na may papuri. Hindi siya mahilig magpatalo sa paligid. Kung makikipagtulungan si True Lord Taishao, iisipin niyang iwan siya sa kanyang buhay. Ang blood contract ay inilagay sa isang ligtas at lihim na lokasyon. Kailangan mong mangako na hindi mo ako papatayin o sasaktan, pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo ang kontrata ng dugo mamaya. Mataimtim na sinabi ng True Lord Taishao. Hihihi, talaga. Paano ko malalaman na hindi mo ako lalakoan? Si Zhao Fang ay kalahating naniniwala at kalahating nagdududa habang nakatingin siya sa maliit na pasang magnanakaw. Meow meow. Nawala ang figure ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang True Lord Taishao ay naguguluhan. Hindi siya umimik, pero nagbago ang ekspresyon niya nang tumingin siya sa loob ng interspatial ring niya. Shua! Meow meow! Muling lumitaw ang maliit na pasang magnanakaw, ngunit sa pagkakataong ito, hawak niya ang isang sinaunang balumbon na may linya ng dugo. Paano ito posible? Ang True Lord Taishao sa wakas ay nagsimulang magpanik at hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang blood contract ay nakatago sa isang tagong sulok. Paano ito nahanap ng maliit na pasang magnanakaw? Ngumiti si Zhao Fang at binuksan ang blood contract bago tumango. Ang kontratang ito ng dugo ay naglalaman ng kasunduan sa pagitan ng 12 clans at ng Iron Dragon Alliance. Ito ay hindi kakaiba para sa True Lord Taishao na dalhin ang kontrata ng dugo sa kanya. Pagkatapos ng lahat, isa siya sa 4 na pangunahing figure ng Iron Dragon Alliance, at ang 13 bansa ay hindi masyadong mahalaga sa cloud area. Ayon sa mga tala, ang mga blood contract ay ginawa ng Heaven's Legacy Race at ang mga scroll na ito ay napakabihirang na ngayon, lalo na ang mga blanko. Dahan-dahan ang hinawakan ni Zhao Fang ang blood contract. Whoosh! Isang arko ng kidlat ang kumislap sa kanyang mga daliri, na ginawang abo ang pag-ikli ng dugo. Ang First Elder at ang iba pa ng Broken Moon Clan ay nagpahayag ng isang masayang ekspresyon. Kung nawasak ang blood contract, hindi na sila hihigpitan ng kapangyarihan ng langit at lupa. Sa kabaligtaran, ang mukha ni True Lord Taishao ay kulay abo, at malamig na pawis ang namuo sa kanyang noo. Ang tanging bagay na mahalaga sa kanya ay naging wala. May 10 hininga ka bago kita patayin. Naghahanda si Zhao Fang na patayin si True Lord Taishao nang bigla niyang maalala na pigain ang kanyang huling natitirang halaga. 10 hininga. Nanlamig ang puso ni True Lord Taishao at bumilis ang kanyang paghinga. Malinaw niyang nakita ang kislap ng layuning pumatay sa mga mata ni Zhao Fang, at sigurado siyang papatayin siya ni Zhao Fang nang walang pag-aalinlangan. Tama ang kanyang instincts. Ang bilang ng True Lord ranks na namatay sa Purple Saint Ruins dahil kay Zhao Fang ay hindi mababa. 10, 9, 8, 7. Ang buong Broken Moon Clan ay nakanganga kay Zhao Fang sa pagpapasya sa buhay o kamatayan ng isang True Lord rank. Umikot ang pag-iisip ni True Lord Taishao bago siya nagngangalit. Teka, tandaan mo, isa lang ang pagkakataon mo. Ngumiti si Zhao Fang. Huminga ng malalim si True Lord Taishao bago kumuha ng blankong blood contract mula sa kanyang interspatial ring. Mabuti, nagtagumpay ka. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Fang. Hindi nagulat si True Lord Taishao. Walang sino man ang makakalaban sa pagkontrol ng isa pang True Lord rank, kahit na may kakayahan silang patayin ang True Lord ranks ng madali.
Ilang sandali pa, pinirmahan ni Zhao Feng ang blankong blood contract kay True Lord Tai Xiao. Kailangang maging handa ang magkabilang panig para magkabisa ang blood contract. Ang mga nilalaman ng kontrata ay tulad nito. Ang True Lord Tai Xiao ay magiging tagapagtanggol ng Broken Moon Clan at hindi ito may pagkanulo, at iba pa, habang si Zhao Feng ay kailangang mangako na hindi sinasadyang saktan si True Lord Tai Xiao at kahit nasusuportahan ang huli kung kinakailangan. Matapos makumplito ang kontrata ng dugo na ito, inilagay ito ni Zhao Feng. Mabigat ang puso ni True Lord Tai Xiao. Napakababa ng pagkakataong mabawi ang blood contract mula kay Zhao Feng. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagkakataon ay magiging walang katapusang malapit sa zero. Si Zhao Feng ay isang kababalaghan na namuno sa 12-dosenang henerasyon. Hindi matansya ang kanyang kinabukasan. Nang pirmahan ni True Lord Tai Xiao ang blood contract, nahulog ang puso ni Clan Master Haiyun at ng kumpanya. Zhao Feng, maaari din kaming pumirma ng blood contract at maging tapat sa iyo magpakailanman. Nagdaldalan ang Regulations Elder. Shua. Pinawi ni Zhao Feng ang kanyang kamay at tinadtad ng hangin at kidlat sa dalawa ang Regulations Elder. Hindi ka karapat-dapat. Isang mahinahong boses ang narinig sa buong Central Hall. Nang inag sa takot si Clan Master Haiyun at ang kanyang kasama, at asar pa nga ang isang mag-asawa sa kanilang pantalon. Lumingon ang mga mata ni Zhao Feng sa isang pigirin na tahimik. Brother Beimoy. Maaari kang magpasya kung ano ang gusto mong gawin sa akin, kung ito ay pagpatay sa akin o pagpapahirap sa akin. Mapait ang mukha ni Beimoy. Brother Beimoy, alam mo na hindi kita papatayin ngayon, kahit na pinagtaksilan mo si Master noon. Sabi ni Zhao Feng. Nanlamig ang mukha ni Beimoy. Nahulaan niya na maaari siyang mabuhay dahil sa katotohanan na sila ni Zhao Feng ay parehong minsang naglingkod sa iisang master. Siyempre, may kailangan. Ang mga salita ni Zhao Feng ay pilipit. Anong requirement? Bumantong hininga si Beimoy. Gusto kong patayin mo si Haiyun at dalhin ang kanyang ulo kay Lord Guanzhen at humingi ng kapatawaran. Mabagal na nagsalita si Zhao Feng. Zhao Feng, huwag kang maging katawa-tawa. Ang Clan Master Haiyun ay umungal sa puot. Mababaliw na sana siya, ngunit mabilis siyang napatulala sa isang paa ng pusa. Ang mga mula sa Broken Moon Clan ay hindi maiwasang maguluhan. Bakit gusto ni Zhao Feng na patayin ni Beimoy si Haiyun sa halip na siya mismo ang gumawa nito? Gayunpaman, nahulaan ng mga nakakaalam ng higit pang impormasyon ang dahilan. Una, si Beimoy ay ang pinakatalentadong disipulo ni Clan Master Haiyun, at isang kahihiyan ang mamatay sa kamay ng kanyang pinakaumaasa na disipulo. Pangalawa, itinuring din nito ang awayan sa pagitan ng Clan Master Haiyun at Lord Guanzhen. Minsang ninakaw ni Haiyun ang babaeng minahal at pinahiya ni Lord Guanzhen. Nang maglaon, kinuha pa niya si Beimoy. Ngayon, ang hinihiling ni Zhao Feng ay patayin ni Beimoy si Haiyun gamit ang kanyang sariling mga kamay at dalhin ang ulo kay Lord Guanzhen. Malutas nito ang lahat. Abo sa abo, alikabok sa alikabok. Sige, tinatanggap ko. Walang pag-aalinlangan na naglabas ng espada si Beimoy at pinutol ang ulo ni Clan Master Haiyun sa isang iglap. Sa mga tuntunin ng paglilinang at lakas, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, si Clan Master Haiyun ay natulala sa maliit na pas ang magnanakaw at natulala pa rin. Bago pa siya makapag-react sa oras, nahiwalay na ang ulo niya sa katawan. Napakabilis at desidido ni Beimoy na tila hindi man lang niya ito naisip. King of Gods, Kabanata 468. True Lord Rank. Una. Ang desisyon ni Beimoy sa pagitan ng pagpatay sa kanyang master at pagliligtas sa kanyang sariling buhay ay lubhang mapagpasyahan. Walang mga palatandaan ng pag-aalinlangan. Hindi makapaniwala si Master Haiyun sa nangyari. Nanlalaki ang mga eyeballs niya nang mamatay siya. Pinatay niya ang kanyang master ng ganoon lang. Itong Beimoy. Napaka-cold-blooded. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagtaksil siya sa isang tao. Napakamatakaw niyang tao. Tinalakay ng buong Broken Moon Clan ang mga aksyon ni Beimoy sa mababang tono, karamihan ay may pang-aalipusta. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na mag-isip. Nakita ng lahat na pinatay ni Beimoy si Haiyun at tahimik na inilagay ang kanyang ulo sa isang bag.
Brother Zhao, likas na taksil si Beimoy. Kung pinakawalan natin siya ng ganoon kadali, malamang. Nag-alala ang ilang pamilyar na mga disipulo at ang nakatatandang henerasyon. Pakawalan mo siya. Hindi na nagsalita pa si Zhao Fang. Napangiti ng mahina ang First Elder at nagutos na paalisin si Beimoy. Bago pumunta si Zhao Fang sa Canopy Great Country, si First Elder ay gumawa ng maraming paghahanda para kay Zhao Fang, kasama ang kanyang mga magulang, Lord Guanzhen, at ng iba pa. Ito ang kinakailangan para umalis si Zhao Fang. Talagang nagpapasalamat si Zhao Fang sa pangangalaga ng First Elder. Sa oras na ito, nakaramdam si Zhao Fang ng pagkaasim at pagkakonsensya nang tingnan niya ang nawawalang braso ng First Elder. Nawalan ng braso si Master. Pagbalik ko sa Canopy Great Country, gagawa ako ng pinasimpleng bersyon ng Wheel of Light and Darkness kasama si Master Taigan. Nagpasya si Zhao Fang. Ang blueprint ng Wheel of Light and Darkness ay nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance, at maaari itong magbago sa pagitan ng tatlong anyo ng isang braso, isang kalasag, at isang gulong. Ito ay napakaangkop para sa First Elder, na nawalan ng braso. Susunod, mayroon pa ring ibang mga usapin na kailangang lutusin sa Broken Moon Clan. Ang Clan Master Haiyun at ang Regulations Elder ay patay na, ngunit marami pa ring tao ang dating kaibigan ni Clan Master Haiyun, pati na rin ang mga subordinate at especially iyan ng Iron Dragon Alliance. Ang mga nakakapagod na bagay na ito ay ibinigay kay First Elder, Granny Liuyo, Yang Gan, at ng iba pa para asikasuhin. Sa parehong araw, ang Broken Moon Clan ay sumailalim sa isang maliit na paglilinis. Halos 100 tao sa buong Broken Moon Clan, mula sa elders hanggang sa mga disipulo, ang napatay. Ito na ang First Elder na mabait, dahil higit sa kalahati ng clan ay kabilang sa panig ni Clan Master Haiyun. Kailangang aminin na, sa nakalipas na 2 taon, ang Broken Moon Clan ay lumawak sa ilalim ng kontrol ni Clan Master Haiyun at maaaring may rank sa top 5 nanograms 13 clans. Fenger, ngayong patay na si Haiyun, kailangan ng Broken Moon Clan ng bagong Clan Master. Sino sa tingin mo ang magaling na kandidato? Tanong ni First Elder. Naisip ito ni Zhao Fang at may kandidato. Si Brother Yang Gan iyon. Si Yang Gan ay may magandang ugnayan sa lipunan at minsan ay naging head disciple. Ang kanyang talento at lakas ay hindi masyadong masama. Ngayong nakabalik na si Yang Gan mula sa Sacred True Dragon Gathering, ang kanyang cultivation ay umabot na sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ilang oras na lang bago niya marating ang True Spirit Realm. Si Yang Gan ay talagang isang mahusay na kandidato, ngunit ang kanyang paglilinang at karanasan ay kulang. Pumayag din si First Elder. Sigurado siyang walang intensyon si Zhao Fang na maging Clan Master. Walang lugar sa Cloud Area ang makakahawak ng malaking isda na katulad niya. Mayroon akong ilang mga mapagkukunan at espiritual na mga table tasks mula sa mga henyo ng labas ng mundo. Sapat na para gumawa ng 2 True Spirit Realms. Maaaring magpasya si Master kung ano ang gagawin sa kanila. Kinuha ni Zhao Fang ang ilang mapagkukunan ng labas na mundo at ibinigay ang mga ito sa First Elder. Bagamat ang mga mapagkukunang ito ay napakabihirang sa Azure Flower Continent, hindi ito para sa isang 2-star sect. Kahit sinong disipulo mula sa isang 2-star sect ay nasa True Mystic rank o True Lord rank. Mula dito, makikita ng isa kung gaano karaming mga mapagkukunan ang mayroon sila. Pagkaraan ng 3 araw, ang buong Broken Moon Clan ay muling natahimik at ang lahat ay nagpatuloy sa kanilang mga normal na schedule. Si Zhao Fang ay pumasok sa pag-iisa at naghanda na makapasok sa True Lord rank. Ang pagpasok sa True Lord rank ay hindi magpapalaki sa aking lakas ng mabilis, ngunit maaari nitong palakasin ang aking pundasyon at mga katangian. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at nagsimulang dahan-dahang inikat ang True Spirit Chi sa loob ng kanyang katawan. Sa ngayon, ang level ng mental energy ni Zhao Fang ay nasa late stage na True Lord rank level, at ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay napakaganda. Malamang na isang tao lang sa Origin Core Realm ang makakalampas sa kanya. Ang lahat ng ito ay dahil sa Wood Spirit Essence Soul. Sa napakalakas na antas ng kaluluwa at mental na enerhiya, mahirap para kay Zhao Fang na hindi tumaas ng mabilis sa cultivation. Kapag tumaas ang antas ng enerhiya ng isip ng isang tao,
tataas din ang kanilang kultibasyon at maaari silang makalusot ng maayos. Sa isang solong bulwagan sa Sky Moon Mountain, si Zhao Feng ay nakaupo sa lupa na nakapikit. Kumikislap ang kidlat sa ibabaw ng kanyang True Spirit Chi na may magulong aura. Kapag naabot ko na ang True Lord rank, lalawak ang aking source of True Spirit. Bago ito, kailangan kong maunawaan at pagsamahin ang higit pang mga layunin mula sa Wind Lightning Stone Tablet, dahil ang pagbabago sa lakas bago at pagkatapos ng aking tagumpay ay magiging mas malaki. Hindi agad nakatutok si Zhao Feng sa paglusot. Kalahating araw lang ang kailangan kung gusto niyang makalusot. Maaari pa niyang subukan ngayon. Gayunpaman, nais ni Zhao Feng na gamitin ang pagkakataong ito upang palawakin ang kanyang source of true spirit at sumanib sa mga elemento ng hangin at kidlat. Hindi nagtagal ay sumanib ang kamalayan ni Zhao Feng sa gate-gate na mundo ng hangin at kidlat. Weng. Ho. Karamihan sa dimensyon ay madilim, at ang lugar ay napuno ng mapanirang kidlat at malalakas na hangin. Higit pa rito, magkaiba ang mga kulay at katangian ng mga hangin at kidlat na ito. Halimbawa, ang hangin sa harap ni Zhao Feng ay alinman sa walang kulay, azure, purple, o kahit ginto. Nagkaroon din ng isang malaking bilang ng mga kulay ng kidlat. Transparent, azure, purple, scarlet, gold, dark gold. Nagsimulang maunawaan ni Zhao Feng. Ang aura ng transparent na kulay ay ang pinakamahina. Ito ay angkop para sa mga nasa ilalim ng True Spirit Realm na maunawaan. Ang azure na antas ng kulay ay ang kasalukuyang antas ni Zhao Feng, at ang susunod na hakbang ay ang kulay lila na hangin at kidlat. Ang layunin ng kulay purple na hangin at kidlat ay umabot na sa Origin Core Realm, at ang mga nasa True Lord rank ay kayang subukan at maunawaan ito. I-condense ko muna ito sa purong dark azure, pagkatapos ay susubukan kong gawing purple. Si Zhao Feng ay may magaspang na plano kung ano ang kanyang gagawin. Tinansya niya na, kung kaya niyang ganap na maunawaan ang kulay yulang antas ng hangin at kidlat, dapat ay malaya siyang gumala sa buong kontinente. Pagkatapos nito, kung naiintindihan niya ang antas ng iskarlata na kulay, dapat siyang walang kapantay sa loob ng kontinente, at maituturing siyang dalubhasa kahit sa labas ng mundo. Para sa pinakamataas na antas ng ginto at dark gold, ito ang antas na naabot lamang ng Wind Lightning Emperor. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Sumanib ang kamalayan ni Zhao Feng sa Wind Lightning Stone Tablet at nakatuon siya sa paglilinang. Sa nakalipas na ilang araw, ang hangin sa itaas ng bulwagan ay umuungol sa hangin at kidlat. Ang lugar ay napuno ng madilim na ulap at mga bagyo na nagpa-atres sa anumang true human rank sa loob ng 1 milyang radius. Ang Zhao Feng na iyon ay hindi pa nakakarating sa True Lord rank at ang kanyang tunay na mental energy level ay nalampasan na ang normal na True Lords. Ang True Lord Tai Xiao, na ngayon ay nagbabantay sa clan, ay napuno ng solemna. Siya ay naging mas maingat at magalang kay Zhao Feng. Gayunpaman, naguguluhan siya. Sa antas ng mental energy ni Zhao Feng, bakit hindi pa siya nakakapasok sa True Lord rank? Sa katunayan, ang sitwasyon ni Zhao Feng ay medyo kakaiba. Sa Purple Saint Ruins, kailangan niyang harapin ang mga kaaway mula sa lahat ng panig. Pagkatapos ay sumailalim sa pagbabago ang kanyang kaliwang mata pagkatapos niyang bumalik sa lugar ng Cloud. Ngayong naging matatag na ang kanyang God's Spiritual Eye, maaari na siyang tumuon sa paglilinang. Gayunpaman, ang mga paghahanda na kailangan niyang gawin noon ay napakasalimuot. Unang nais ni Zhao Feng na baguhin ang elemento ng kanyang Source of True Spirit. Ang pangunahing elemento sa kanyang Source of True Spirit ay kasalukuyang kidlat, ngunit pagkatapos na maunawaan ang Wind Lightning Stone Tablet, nagsimulang sumanib ang hangin sa kanyang mga kasanayan. Ano ang hinihintay ni Zhao Feng? Dapat ay makalusot siya sa True Lord rank sa isang araw o dalawa. Sinuri ni True Lord Tai Xiao ang pagbabago sa Heaven Earth Yuan Qi sa itaas ng Sky Moon Mountain. Ang hangin at kidlat na Yuan Qi sa hangin ay lubhang hindi mapakali. Sa ika-20 araw, isang whirlpool ng hangin at kidlat ang nabuo sa itaas ng bulwagan ni Zhao Feng, at naglalaman ito ng malakas na aura ng True Lord rank. Nahigitin na ng kapangyarihan ang panimulang yugto na True Lord rank at hindi pa rin siya nakakalusot. Naiklik ni True Lord Tai Xiao ang kanyang dila.
Nalaman niya na ang layunin ng hangin at kidlat sa hangin ay nagiging mas hindi maarok at hindi masusukat. Ang mana na pinili ni Zhao Feng ay minsan ay pagmamayari ng isang emperor na ang bilis ay walang kapantay. Hindi ito isang bagay na maihahambing sa mga mana ng Azure Flower Continent. Kasabay nito, habang si Zhao Feng ay nasa pag-iisa, ang Broken Moon Clan, at maging ang 13 clans, ay nagbabago. Ang pagbabago sa Broken Moon Clan ay naging sanhi ng pagbabago sa buong Cloud Country. Sa ikalimang araw ng pag-iisa ni Zhao Feng, dumating ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance. Ang balita ng pagbabalik ni Zhao Feng sa Cloud Country ay kumalat sa 13 bansa, at kumalat pa ito sa 2 malalakas na bansa. 3 Palace Lords ng Iron Dragon Alliance ang natalo ng isang junior. Ang balitang ito ay parang unos na tumawid sa Cloud area. Ang pangalan ni Zhao Feng ay muling ikinagulat ng 13 clans at iginagalang siya ng mga bata at matatandang henerasyon. Dahil sa pagkakaroon ni Zhao Feng, ang Cloud Country at ang 13 bansa ay naging kuta ng Dragon Killing Alliance. Ang puwersa ng Dragon Killing Alliance ay mabilis na nagtipon sa 13 bansa at dumami pa ang kanilang puwersa. Noon, ang Iron Dragon Alliance ang nagpasya sa buhay ng lahat. Walang nang ahas na lumaban. Gayunpaman, iba na ngayon. Ang balita at tsismis tungkol sa pagkatalo ni Zhao Feng sa 4 na Palace Lords lamang ang naging dahilan ng maraming puwersa na sumali sa Dragon Killing Alliance. Sa puntong ito, ang Broken Moon Clan ang naging core ng Dragon Killing Alliance. Kahit na si Zhao Feng ay nag-iisa at hindi alam kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo, siya ay naging espiritual na pinuno ng paglaban sa Iron Dragon Alliance. Sa panahong ito, maraming eksperto mula sa libu-libong milya ang layo ang dumating upang bisitahin si Zhao Feng, ngunit tinanggihan sila ng Broken Moon Clan. Sa araw na ito, isa pang nakakagulat na balita ang dumating mula sa 13 bansa. Ang numero 1 angkan ng 13 clans, ang Cloud Sword Clan, ay nagbago ng mga pinuno. Pagkatapos ni Zhao Feng, isa pang nakamamanghang henyo, isang henyo sa Dao of the Sword, ay bumalik sa Cloud area.